Ephesians chapter 4. Request ko po na basahin natin ng sabay-sabay. Ephesians chapter 4, isang talata, for Ephesians chapter 4, verse 32. Ephesians chapter 4, verse 32. And Ephesians chapter 4, verse 32. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready, read. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. At kayo'y maging mabait sa isa't isa, magiliw ang puso, na magpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po. Dahil sa iyong biyaya, narito kami, sama-sama nananambahan po sa iyo. At sa oras na ito, Ama, sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita, tulungan niyo po kami na kami ay hindi lamang maging tagapakinig, kundi ito ay maipamuhay, ma-apply namin sa aming buhay. Ang forgiveness ay madaling ituro, pero ito ay nakaka-challenge i-apply. Dahil ang aming lumang pagkatao, ang aming kalikasan, ang lumang kalikasan po namin, ayaw magpatawad. Masyadong ma-pride. Gustong gumanti sa mga tao. Pero ang bagong pagkatao po namin, sa tulong ng banal na Espiritu ay may mga bunga, fruits of the Spirit. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na mapagtagumpayan namin ang lumang pagkatao. At patuloy na manaig ang bagong pagkatao, ang bagong nilalang na may banal na Espiritu. Sa oras na ito, ang kaaway ay ayaw na kami ay magkaroon ng focus sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, we pray na kami po ay magtumutok at makinig sa iyo pong mga salita. At wag namin pahintulutan na ang diablo ay makasingit at agawin, Panginoon, ng mabuting binhi ng iyo pong mga salita. Kaya ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Makakaupo na ang bawat isa at ang theme po natin ay tungkol sa humility and forgiveness at ang bibigyan ko po ng pansin ngayon ay ang forgiveness. Dito po sa book of Ephesians ay nabanggit po doon sa binasa nating talata na, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ang book of Ephesians, kung naalala niyo po ang ating pag-aaral, ito ay tungkol sa church. Kaya nga po doon sa Ephesians chapter 3 verse 21 ay makikita natin yung talata na, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. So ang Book of Ephesians ay tungkol sa paano mag-glorify ng church ang atin pong Panginoon. Kaya nga dito po sa talatang binasa po natin ay tinuturuan po ng banal na kasulatan, ginamit si Apostol Pablo na isulat para ipakita na bilang mga bagong o bilang mga mananampalataya, bilang kabahagi ng iglesia ng Panginoon, ano dapat ang ating maging pamumuhay? Ano dapat ang maging takbo ng ating pamumuhay? Kaya nga kung titignan natin yung verse number 17 sa chapter 4, sinabi po dito, this I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. So sinasabi ng Bible na bilang mga mananampalataya, bilang mga kabahagi ng kanyang iglesia, ay wag nating gagayahin yung lakad ng mga hintil. Ibig sabihin, ang mga unsaved, mga Gentile, mga pagans, wag nating gagayahin paano silang lumakad. At sinabi pa ng verse 22, that ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. So sinasabi po ng Bible na alisin na natin yung lumang pagkatao. Hindi na dapat ito yung nakikita sa atin. Hindi na dapat ito yung pinamumuhay po natin. Then sabi ng verse 23, and He renewed in the spirit of your mind. Then sabi ng verse 24, and that ye put on the new man,
which after God is created in righteousness and true holiness. So makikita natin, dapat bagong pamumuhay na. Yan na dapat ang nakikita sa atin at yan ang maging goal natin. Of course, may struggle ang bawat isa sa atin. Hindi pa po tayo, wala pa po tayong glorified body, kaya normal na may mga struggle tayong kinakaharap sa buhay, pero ang pinaka-ultimate goal natin as a believer ay lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng verse 31, bago po yung 32 na binasa natin, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Then sabi ng verse 32, and be ye kind one to another. Kaya nga yung term na makikita sa Bible, one to another, one another. So tungkol sa church, tayo po bilang magkakapatiran sa Panginoon ay kailangan maging mabuti, maging mabait tayo sa isa't isa, tender-hearted, forgiving one another. Pero ang bibigyan ko muna ng pansin, yung sinabi po rito na even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Kung paano tayong pinatawad ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung lalagyan ko po ng title, ang ating pag-aaral ngayong pong umagang ito ay The Center of Forgiveness. Titingnan natin yung pinakasentro, yung pinakamahalaga pagdating po sa area ng pagpapatawad. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, tayo pong mga tao ay mga makasalanan. Alam po natin yan. In fact, kung kayo'y sumusubaybay sa mga balita, mas lalo niyong makikita how corrupt ang tao. No, naalala ko, may mga minarinig ako noon, sabi pag nakapag-aral ang tao ay mababawasan na ang korupsyon. Hindi siya totoo. Dahil ang tao, the more na siya'y nag-aaral, mas lalong gumagaling pagdating sa paggawa ng kalokohan. Kaya nga, makikita natin yan sa mga balita natin. Marami tayong mga magagalang na congressmen. At saka yung mga contractor, yun yung mga naririnig natin. Di ba? Makikita natin yung mga issues na napapakinggan. How corrupt. Ang gagaling na mga yan. Mga aral po yan. Nag-aral yan sa mga matataas na universidad. May mga license po yung mga ilan dyan. Yung iba dyan ay nakapag-aral pa ng batas. Pero the more na sila nag-aral, dahil wala nga silang Kristo, hindi sila mananampalataya, hindi nila overcome yung lumang pagkatao, ay kitang-kita natin how kumbaga gaano ka-corrupt, gaano kasama ang tao sa kanyang original na kalikasan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, apart from the Lord Jesus Christ, talagang hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. At kahit nga mananampalataya pa, may struggle. Dahil nandito pa po yung old nature. Nung tinanggap natin si Jesus Christ na ating Savior, tandaan niyo po, nanahan sa atin ang Holy Spirit, pero wala namang lumalabas pa sa atin. Kaya nga nandito yung lumang pagkatao. Andito pa rin yung corrupt na tao na ito na lumang tayo, na kung hindi tayo magpapalakas spiritually, ay lalabas pa din po, mananaig pa rin yung lumang pagkatao. Kaya nga kahit nung unang panahon, ang issue po ng pagiging makasalanan ng tao, alam na alam po yan, kahit nga po yung mga walang alam sa Bible, kahit na po yung mga pagans, alam nila na ang tao ay makasalanan at naghahanap ng tinatawag na kapatawaran. Kaya nga yung isang matalinong tao, si Socrates, sinabi niya na ganito, it may be that the deity can forgive sins. Kaya lang ito ang problema. Dahil itong matalinong tao na ito, itong philosopher na to, sobrang talino niya na in fact hanggang sa ngayon nababanggit ng kanyang pangalan, dahil wala nga siyang divine revelation, wala siyang Bible, hindi siya nag-aral sa Bible, sabi niya, alam niya na ang mga Diyos, mga gods sa kanila can forgive sins, but sabi niya, but I do not see how. Paano niya gagawin yun? Paano nila gagawin? Kasi nga ang view ng mga pagans is polytheistic sila, naniniwala silang maraming gods. So, paano nga naman patatawarin? So, wala siyang idea. Isang matalinong tao na napakahusay, napakagaling, na kahit matagal ng patay, pinag-aaralan pa rin ngayon sa mga universities, pero siya mismo hindi niya alam, paano patatawarin ng Diyos ang tao. Alam niyo mga kapatid, kahit naman po tayo, hindi rin natin alam yung sagot na yan, pero salamat, we have the Bible. We have the Word of God.
At sa pamamagitan po ng Bible ay nalaman po natin o malalaman po ng mga nakikinig ngayon kung paano tayo patatawarin ng atin pong Panginoon sa pagiging isang makasalanan. At wag na ho tayo magturo dahil lahat tayo makasalanan. Lahat po tayo ay may mga kapalpakan, lahat tayo ay may pagkukulang. Ang problema nga lang po, mga kapatid, meron lang mga kumakalat na mga maling aral. In fact, ito ay nagiging part ng tradisyon ng tao. May mga samahan na naniniwala sila na ibang klase ng kapatawaran na hindi po sang-ayon sa sinasabi ng Bible. Kagaya po nito, no? Merong mga aral na ipapakita po ako sa inyo na ito po ay nakalagay sa kanilang katikisim. Makikita ho natin sa una. Nakalagay po dito, there is no offense, however serious, that the church cannot forgive. May aral pong ganyan. Na ang turo is ang church daw po ay nakakapagpatawad ng kasalanan. Okay? Tandaan nyo po, maraming mga aral sa paligid, pero kinakailangang i-test natin from the Bible kung ito bang aral na to ay sang-ayon po sa banal na kasulatan. Another po, makikita pa natin, by Christ's will, the church possesses the power to forgive the sins of the baptized. So yan ang aral ng katikisim. Na sa pamamagitan daw po ng church ay kayang patawarin ay yung mga kasalanan ng mga nagpabautismo, in other words, yung mga membro ng kanilang samahan. Another teaching, the church who through the bishop and his priest forgive sins in the name of Jesus Christ. Ayan, so makikita ho natin yung kanilang mga religious leaders ay merong kakayanan para magpatawad daw po. Yan ang teaching, yan ang nakalagay sa kanilang official teaching. Then, another pa makikita natin, next yan, one who desires to obtain reconciliation with God and with the church must confess to a priest all the unconfessed grave sins he remembers after having carefully examined his conscience. Kaya nga mga kapatid, no, sa pananampalatayang binabanggit ko na yan, ang kanilang teaching is kinakailangan talaga magkumpisal ka sa priest para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Para ikaw ay makarating, baka sakali na ikaw ay makarating sa langit. Ganyan po. Next, makikita pa natin, only priests who have received the faculty of absolving from the authority of the church can forgive sins in the name of Christ. So yan, makikita ho natin, ang kanilang samahan, ang kanilang mga religious leaders ay merong power to forgive sins. Mga kapatid, kaya nga nabanggit ko kanina, marami tayong, example lang po yan, pero marami tayong maririnig na mga aral sa paligid na may mga iba't ibang paniniwala, ang iba't ibang mga grupo at mga iba-ibang reliyon, paano baka sakaling magpatawad ang kanilang mga kinikilalang Diyos. Kaya nga, di ba, mayroong mga pagans na in order to please yung kanilang mga gods, ay nag-o-offer sila ng mga manok. Di ba? May mga, hanggang ngayon, may mga ganyan po. May mga probinsya na nag-aalay pa sila ng dugo ng kanilang mga alagang hayop just to please yung kanilang Diyos na yan at baka sakaling sila ay patawarin. Meron pa nga tayong mga makikita, di ba, na sila ay pupunta doon sa isang lugar, meron silang hihilahing ribulto doon, talagang magsisiksikan sila, libo-libo sila doon, kasi nakakala nila na yung sa pag-practice nila ng mga ganong bagay, ay baka sakaling sila ay mapatawad ng kanila pong Diyos na kinikilala. Kaya nga po, ang warning sa atin ng banal na kasulatan, Colossians chapter 2 verse 8, ay ganito po ang ating matutunghayan. Sabi ng Bible, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Anong sabi diyan? After the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. May mga aral na human philosophy, no? Ito ay gawa lang ng tao, talino lang ng tao, may mga pandaraya, may mga tradisyon. Ang dami-dami po niyan, mga kapatid. Well, hindi naman lahat ng tradisyon masama. Pero pag yung tradisyon na yan ay ginamit mo
para sa pangkaligtasan na, pagdating na sa mga spiritual na mga bagay, ay mali na po yan, mga kapatid. Na para bagang iniisip mo na pag ginawa mo itong tradisyon na ito, na wala naman sa Bible, hindi tinuro ng banal na kasulatan, ay iniisip mo na yan ang magiging daan para mapatawad ka, para yan ang magiging daan para ikay makapasok sa langit, isa pong malaking pagkakamali. Kaya nga even yung word na beware sa talatang yan, sa pagkakagamit ng salitang Griego diyan, yan po yung mataas na uri ng beware kasi merong beware na halimbawa, beware masanggi mo yung masanggi mo yung baso. Pero ito yung beware na parang mahuhulog sa bangin, talagang delikado. Beware! Ingat, mahulog ka. So mataas na uri yung bigay na warning po diyan ni Apostle Paul na we have to be careful, may mga wrong teachings, may mga wrong practices nasa paligid po natin. In fact, kahit po yung mga Hudyo sa panahon ni Jesus Christ, hindi po sila nananampalataya kay Christ, pero alam po nila na ang makakapagpatawad lamang sa kasalanan ng tao ay ang Diyos. Tingnan niyo po yan in Mark chapter 2. Gamitin ko po ito, no? In Mark chapter 2 verses 5 to 7, sabi po ng Bible, ito po yung eksena na may pinagaling at merong pinatawad ang Panginoong Jesus. Sabi po ng verse number 5, when Jesus saw their faith and said unto the sick of the palsy, Son, sabi ni Christ, thy sins be forgiven thee. Ano ang naging reaction nung narinig ito ng mga Hudyo, narinig ito ng mga scribes? Ganito ang kanilang naging reaction. Verse number 6, and there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts, anong sabi nila? Why doth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins? But God only. Alam niyo mga kapatid, sa Bible, pag nagbabasa kayo particularly sa gospel books, Matthew, Mark, Luke, and John, lagi niyo pong papansinin paano nagre-react yung mga Hudyo. Kasi doon sa reaction nila, makikita natin yung katotohanan po diyan, particularly kay Christ. Kagaya sa case na ito, ang tanong, tama ba yung naging reaction nila? Tama ba yung sinasabi nilang, God can forgive? Tama po yun. Tama yung kanilang paniniwala na tanging ang Diyos lamang ang makakapagpatawad. Pero ang mali lang sa kanila, iba yung pagkakilala nila kay Jesus. Si Jesus Christ, kaya nga itong mga talatang ito'y mga napakaraming halimbawa sa Bible na nagtuturo sa atin na si Jesus Christ ay Diyos. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay may authority, meron siyang, kumbaga, pwede siyang magpatawad ng ating mga kasalanan dahil hindi ho kinokontra nito yung mga iba pang teachings in the Bible that only God can forgive. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, pagdating sa ating kapatawaran, pagpunta sa langit, para tayo mapatawad na makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangang mapatawad tayo ng Diyos. At Diyos lang po ang may kakayanan para tayo'y patawarin, para makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Walang relihiyon, walang mga religious leaders, o ano man ang tawag sa kanila, na makakapagpatawad sa ating mga kasalanan para makapasok tayo sa langit. Tanging ang Diyos lamang, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi tandaan niyo po, kahit kaming mga nasa religious side, mga religious leaders, na sinasabi nilang kumbaga yun yung mga pastors, mga bishop, ano man ang tawag nila diyan, lahat po na kami ay mga makasalanan din. Na kami ay naligtas lamang sa biyaya, sa awa ng Panginoon. Kaya kami sure sa aming kaligtasan, biyaya lang po. At ganun din po ang bawat isa sa atin, naligtas po tayo sa biyaya lamang ng Panginoon. So tignan po natin sa bahaging ito, yung pinakasentro, sino dapat ang focus? Pagdating sa kapatawaran, number 1, mga kapatid, the promises of God. Alam niyo, when it comes to our forgiveness, mahalaga na ating tanggapin, na ating paniwalaan, na ang Diyos, pag siya'y nangako, gagawin niya. Sabi nga po ng Titus chapter 1 verse 2, ano po ang sabi ng Bible? In hope of eternal life. Anong sabi rito? Which God that cannot lie. Kaya pag sinabi ng Bible sa kanyang salita, may mga times na magdadoubt ang tao dahil sa kanyang maling paniniwala, sa mababaw na pangunawa, pero God cannot lie.
Pag ano sinabi ng Diyos, seryoso po siya. Hindi siya nagjo-joke, hindi siya nang paprank. Ang Diyos natin ay totoo sa kanyang sinabi. Ganon din ang sinasabi po ng Hebrews chapter 6. Simulan natin sa verse 17, wherein God, willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability. Salamat, hindi siya nagbabago. The immutability of His counsel, confirm it by an oath, that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie. Kaya pagdating sa area ng forgiveness, tingnan natin ang una, pag nangako si God, pag sinabi ng kanyang salita, totoo po yan, mga kapatid. Kaya nga po dito, sa Hebrews 10, tingnan natin. In Hebrews chapter 10, mula po sa verse number 17, anong sinabi po ng banal na kasulatan? Ang sabi po dito, and their sins and iniquities, anong sabi ng Bible? Will I remember no more. I remember no more. Tuloy natin sa verse 18. Now where remission of this is, there is no more offering for sin. Verse 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Bakit po sinasabi rito that our sins, hindi na siya alalahanin ng Panginoon? Wala pong amnesia ang Diyos. Alam natin yan. God is omniscient. He knows everything. Pero ang point na sinasabi rito, tayo ho ay binayaran na yung ating malaking utang. Yung ating utang sa Diyos, binayaran na ho ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng verse number, dito sa 19, sabi, by the blood of Jesus. Bayad na ho tayo, kaya nga dun sa cross, sinabi ni Christ, it is finished. Our sins, binayaran niya po, paid in full. Na kung sino man ang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang iyong kasalanan ay hindi na ho alalahanin. In other words, judicially speaking, pagdating sa korte ng langit, erase na, patawad na, absuelto ka na sa iyong mga kasalanan. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ, hindi dahil sa church, hindi dahil sa mga religious leaders, hindi dahil sa pagsunod sa Ten Commandments, hindi dahil sa mga mabubuting gawa. No, dahil sa biyaya at awa ng Diyos sa atin, na sino man ang mananampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Pag sinabi ng Diyos yan, sinabi niya tayo'y pinatawad na, iba ang sinasabi ng mga ibang reliyon, iba ang sinasabi ng mga ibang religious leader. Paniwalaan niyo, Bible. Dahil ang mga religious leaders pwedeng magkamali, pwedeng mag-imbento, pero ang Diyos ng Bible, it is impossible for Him to lie. Kaya nga sinabi pa po ng talata in Psalm 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Wow! Ganyan ang ginawa ng Panginoon. Talagang nilayo niya. Sobrang layo. Na talagang kitang-kita natin yung complete forgiveness sa atin ng Panginoon. Colossians 2:13, anong sabi ng Bible? And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Kaya when it comes to judicial forgiveness, sa pagpasok natin sa langit, dahil sinabi ng Bible na ang mga nanampalataya kay Jesus Christ ay pinatawad niya na sa lahat ng mga trespasses, sa lahat ng ating mga kasalanan, then totoo po yan. Ganyan ang Diyos. Kaya lang yun minsan, bakit may mga taong nagda-doubt when it comes to their salvation? Kasi nakikita nila sarili nila. Ang nakikita nila yung performance ng ibang tao. Pero sa area ng forgiveness, pagdating sa hustisya ng Panginoon, ang titignan lang natin si Jesus Christ. Na anong ginawa niya sa atin? Na binayaran niya ang ating mga kasalanan at sino man ang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Panghawakan niyo po ang pangako ng Diyos
na ang Diyos, pag nagsabi, ginagawa niya. Hindi siya contractor, by the way. No, na iba ang sinasabi, pagdating wala pa lang nangyari. Salamat na lang ang Diyos natin pag sinabi niya, gagawin niya. Number 2 po, mga kapatid, makikita natin, hindi lang po yung promises, kundi yung personality mismo ni God. Paano pinapakilala ang Diyos sa Bible? Na sa pamamagitan po nitong kanyang mga katangian, ay makikita natin na talagang tunay ang pagpapatawad na binibigay niya sa mga nanampalataya kay Jesus Christ. Let's look at Ephesians chapter 1, verse 7. Anong sabi ng verse? In whom we have redemption. Natubos na po. Paano tayo natubos? Mula doon sa pamilya ng kadiliman. Through His blood, the forgiveness of sins, tingnan niyo po ito, according to the riches of His grace. Grace. God is gracious. Siya po ay nagbibigay ng biyaya. Alam niyo mga kapatid, grace means unmerited favor. Hindi natin pinaghirapan, hindi natin pinagtrabahuhan. Ibinigay sa atin ito ng Diyos dahil ibinigay niya. Ganyan siya magmahal sa atin. Kaya nga, our salvation is by grace. Huwag nating lagyan ng condition yung salvation natin. Pag nanampalataya ka kay Christ, you're saved because it is only by the grace of God through your faith in the Lord Jesus Christ. Alisin na natin yung mga iba pa. Ganyan po ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo, kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, walang karapat-dapat sa atin. Kasi kung ang basis ng salvation natin, ang basis ng pagpapatawad ng Diyos sa atin ay performance natin, wala pa ring save hanggang ngayon. Dahil bago nyo tignan ang inyong kapwa, tignan nyo muna sarili nyo. Marami pa rin tayong kapalpakan. Kaya nga we're under construction pa din. Pero salamat, it is only by the grace of God. Through our faith in Jesus Christ alone. Ano pa po makikita nating mga dagdag na katangian ng Diyos? In Psalm 78 verse 38, but He, anong sabi rito? Being full of compassion, puno ng habag ang Panginoon, forgave their iniquity and destroy them not. Ye many a time turned His anger away and did not stir up all His wrath. Kitang-kita natin, kaya nga even in the Old Testament, makikita natin yung compassion ng Panginoon. Paano po binibigay ng Diyos ang kanyang habag? Kung titingnan natin ang mga Israelita, lalo nung panahon ni Moses, kung gaano katitigas ang kanilang mga ulo, pinalaya sila ng Diyos mula sa Egypt, dinala sila doon, dadalhin sila doon sa Promised Land. Ang problema sa mga Israelita na ito, niligtas na nga sila ng Panginoon, konting hirap lang doon sa wilderness, angal na ng angal. Kaya imbis na wala pang mga 10 to 11 days, hanggang 20 days lang dapat ang travel nila, umabot sila ng mga almost 40 years. Kasi ang titigas ng kanilang ulo. Pero kita pa rin natin yung habag sa kanila ng Panginoon. Sa kabila ng titigas ng ulo nila, sa kabila ng mga pasaway sila, andyan pa rin yung provision ng Panginoon sa kanila. Iningatan pa rin sila ng Panginoon. Saan ka nakakita? Libre ang pagkain. Diba? Nagta-travel sila, provided yung water, provided yung food nila doon. No? May pinapadala ang Diyos ng mga uwak, umuulan ng mana. Bahala na silang mag-isip kung pritong mana, adobong mana, mana-mana. Bahala na sila, basta puro mana yan. Araw-araw mag-isip na lang sila ng program, paano nakakainin, pero wala silang binayaran. Pati yung mga pangyapak nila, sa ilang taon ng paglalakbay, iningatan ng Panginoon. Ganyang kabuti ang Panginoon. Kaya pagdating sa pagpapatawad ng Diyos, makikita natin yung kanyang habag sa atin at napakabuti ng ating Panginoon. Another verse pa in 1 John chapter 1 verse 9. Sa 1 John 1:9, sabi ng Bible, if we confess our sins, ano po ang katangian ng Diyos? He is faithful and just to forgive us our sins. Salamat, ang ating Diyos ay tapat. Kaya nga, they are new every morning, great is thy faithfulness. Na kung papanong si Jeremiah, nawalan na siya ng pag-asa, hopeless, pero naalala niya, yung nga pala, naalala niya yung katapatan ng Panginoon. Buhay pa sila. Hindi pa totally nilipol ang Diyos ang Israel. May mga natira pa, may mga remnant pa. Dahil tapat ang Panginoon.
Kasi ganyan tayo minsan, pag may mga problema tayo, ang iniisip na natin problema na kaagad. Iniisip na natin kaagad yung mga karamdaman natin. Nakakalimutan natin yung other side na mas marami pa na mga blessing na binibigay sa atin ni God. At kasama diyan yung kanyang pagiging tapat at ang kanyang pagiging matuwid ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po, ang Diyos ay mabuti sa kanyang pagpapasalamatan. Hindi dahil tayo mabubuti, hindi dahil tayo mababait, kundi dahil mabuti, tapat, compassionate ang Panginoon, gracious ang ating Panginoon, merciful ang ating Panginoon. Kaya po, ang kapatawaran ay naging available sa ating mga makasalanan. Pangatlo po, the persons of the Godhead. Let's look at the Trinity when it comes to the area of forgiveness. Mga kaibigan at mga kapatid, dito natin makikita na ang one God in three distinct persons revealed in the Scripture, lagi silang nagtatrabaho na magkakasama. Ganyan po ka-united ang one God, revealed in three distinct persons ng Scripture. Pagdating sa pagpapatawad sa atin, number one, the controller of forgiveness, that is the Father. He is the sovereign. He is in control. Kaya nga makikita natin, mga kaibigan at mga kapatid, like for example, in Mark chapter 11, verse 25. In Mark chapter 11, verse 25, ano pong sabi rito? And when ye stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. So pagdating sa pagpapatawad, ang may control ay ang ating Father in heaven. Siya ang sovereign ruler ng lahat. Kaya nga tayo kaya lumalapit tayo sa kanya. We ask forgiveness sa ating Father. Ano pang sabi ng Luke 11 verse 2? And he said unto them, when ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Pagdating sa verse 4, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So dito makikita natin na nananalangin po, our Father, kausap natin yung Father because siya po yung pinaka-supreme judge. Next, Luke 23:34, and said Jesus, Father, kausap niya nung siya'y nasa cross, forgive them, for they know not what they do. So Father pa rin ang kausap. In Colossians chapter 2 verse 12, buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Sabi ng verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Mga kapatid, makikita natin dito na ang ating Father in heaven, no, tayo po ay pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Inalis po yung ating yung ating mga violations po na yan, ninail yan kasama doon kay Christ sa cross. Ganyan po ang ating Father. Kaya nga, salamat na lang dahil ang naging handog para sa ating kapatawaran ay walang iba kung hindi si Jesus Christ. Let's go to number 2. The channel of forgiveness, that is the only begotten Son. Kaya nga, going back doon sa binasa nating talata, yung ating pinaka-main text, in Ephesians chapter 4, verse 32, ito ang sabi sa mga mananampalataya, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Bakit? Even as God, yung Father, for Christ's sake, hath forgiven you. Salamat dahil sa pamamagitan ni Christ, sa ginawa niya sa krus, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil sa Kanya, ang kapatawaran ng Father ay ginawad niya sa atin. Alam niyo mga kapatid, kung hindi na-crucify si Christ, kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, hanggang ngayon, wala tayong kaligtasan.
Sa Old Testament, nag-offer sila ng mga goats, nag-offer sila ng mga sheep, ng mga clean animals. Pero wala yun. Hindi yun talaga ang maglilinis sa kasalanan. Dahil ang tunay na maglilinis sa ating mga kasalanan, ang naging bayad talaga sa ating mga kasalanan, tanging ginawa lamang ni Christ para sa atin. Lahat ng mga practices, lahat ng mga rituals in the Old Testament is just a foreshadowing para dun sa paparating na Savior ng kanilang kapanahunan. Kaya nga sa panahon natin ngayon, hindi na tayo kinakailangan mag-alay pa ng mga tupa na yan, hindi na tayo kinakailangan mag-alay ng mga rampo na yan, dahil tapos na po yan. Bayad na po ang ating mga kasalanan. Ang tugon na lang na hinahanap sa atin ng Diyos ay pananampalataya. Kaya nga makikita natin, dahil si Christ ang channel ng forgiveness, meron siyang authority bilang God to forgive sins. Kagaya dito po sa Luke chapter 7 verse 48 na pinatawad ng Diyos ang babae. Sabi rito Luke 7:48, and He said unto her, thy sins are forgiven. Doon sa nabasa natin, doon sa yung may karamdaman din ng lalaki in Mark chapter 2 verse 5, then Jesus saw their faith. He said unto the sick of the palsy, son, thy sins be forgiven thee. So si Christ, meron siyang authority, meron siyang kapangyarihan para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Acts chapter 5 verse 31, him hath God exalted with His right hand to be a prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Nasabi diyan, exalted with His right hand. Right hand, co-ruler ng God the Father, na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay may kapangyarihan dahil siya ay Diyos para tayo ipatawarin. Ang Israel at kahit tayo, ang kasalanan ng buong mundo, pag nanampalataya kay Jesus Christ, ay kayang-kayang patawarin ng Panginoon. Kaya nga, ganun din yung sabi ng Colossians chapter 3 verse 13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Salamat, pinatawad tayo ng ating Panginoong Hesukristo na mga mananampalataya, na mga nagtiwala sa Kanya bilang ating tagapagligtas. And sabi rin po balikan natin yung Ephesians 1:7, in whom we have redemption. Paano tayo natubos? Through His blood. Sa blood ng ating Panginoong Hesukristo, the forgiveness of sins. Hindi yung blood ng mga clean animals, kundi dahil sa blood ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga napakahalaga na we are washed by the blood of the Lamb. Nakakalungkot sapagkat may mga modern versions ng Bible, tinatanggal nila yung blood. Ang blood is very important. Yung blood ng Lamb, yung blood ni Christ. Dahil yung blood na yan ang pinangtubos sa ating mga kasalanan. Pwede naman yung blood lang ng mga tao. Pero bakit yung blood ni Christ? Because ito ay blood na perfect. Ito yung blood na heavenly. Ito yung ito yung blood ng God na nagtubos sa ating mga kasalanan. Ito yung mas nauna pa. Tandaan niyo po, tayong lahat ay nanggaling kay Adan. Kaya nga lahat tayo ay makasalanan sapagkat si Adan at si Eva ang pinakaunang tao. Hindi tayo galing sa unggoy. Hindi tayo galing sa isang evolution na sinasabi ng mga ibang professors. Ang pinakaunang tao ay si Adan at si Eva. Kaya nga tayong lahat ay makasalanan. Naipasa sa atin yung kasalanan po na yan. Pero ang nagligtas sa atin ay mas nauna pa kay Adan. Bakit po? Siya kasi ay Diyos na nagkatawang tao. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya nga, even doon sa Garden of Eden, may mga paniniwala ang mga ilang scholars na alala nyo po, merong naghanap kay Adan. Bagamat, alam natin na ang Diyos, omniscient siya. Pero ba't hinahanap niya si Adan? Alam niyo yung paghahanap, yun yung tanong ni God na sinusubok niya si Adan. Pero may mga paniniwala na yung kausap na yon ni Adan is the Lord Jesus Christ. Dahil sabi doon, yung voice walking in the midst of the garden. Sino ba si Christ? He is the Word. Diba? Word incarnate ang ating Panginoong Hesukristo.
Kaya salamat po dahil si Jesus Christ ay qualified to save us. Colossians 1:13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of His sins. Tandaan niyo po, sa ating kalikasan, tayo ay mga makasalanan. Kabilang tayo sa kingdom of darkness. Kabilang tayo sa pamilya ng kaaway. Pero salamat dahil kay Jesus Christ, sa Kanyang dugo, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kaya pag nanampalataya ka sa Kanya, patatawarin ka ng Panginoon. Kahit sino ka pa. Kahit gaano pa kalaki ang nagawa mong kasalanan. Kahit na kontraktor ka pa, na marami kang ginawa, kayang-kaya kang patawarin ng ating Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya. Number 3, the confirmation of forgiveness. Sino po yan? The Holy Spirit. Ang Holy Spirit, pag siya ay nanahan sa isang tao, it means confirm, forgiven. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. In this verse, mahalaga po yung understanding ng word na for. May mga interpreter na sinasabi nila ang baptism is part ng salvation. Pero hindi yan ang ibig sabihin ng verse. Kasi kung yan ang iyong paniniwalaan, may mga verses ka sa Bible na kokontrahin. May contradiction. Pero yung word na for dito, hindi lang yan yung meron kasing meaning na in order to. Pero ang meaning dito, pag sinabing for, because of. So sinasabing repent and be baptized because yung word na for, the remission of sins. Dahil tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. At ano sabi rito? And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ganon din ang sabi ng Ephesians 1:7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Pagdating sa verse 13, connected pa rin po yan, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ang sinasabi ng Bible, pag ikay nanampalataya, nagtiwala ka kay Jesus Christ, ang Holy Spirit automatic darating sa'yo. Mananahan sa'yo ang Holy Spirit. Siya ang magiging pinakaselyo. At pag meron na tayong selyo ng banal na Spirito, ibig sabihin lang yan, okay na. Clear na tayo. Pag-aari na tayo ng Diyos at hindi na tayo mapapahamak sa impyerno. Pastor, paano ko malalaman yan? Hindi ko naman nakikita. Mahalaga nagtiwala ka kay Christ. Panghawakan mo, tandaan natin yung pangako ng Diyos. Pag nagsabi ang Diyos, pag may binitawan siyang salita, totoo yan. At ang pangako niya, sino man ang magtiwala, manampalataya sa Panginoong Jesucristo, automatic po ang Holy Spirit. Hindi mo na kinakailangan kumanta ng Come Holy Spirit. Hindi mo kailangan kumanta niyan. In fact, hindi biblical yung kantang yan. Wala tayong makikitang verse in the Bible na merong mga apostol, may mga disipulo, ang Panginoong Yesus na tinawag nila ang Holy Spirit. No, automatic mananahan siya sa iyo. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang salita. Sa pagtatapos, ayon po sa Psalm 130, out of the depths have I cried unto the Lord. Lord, hear my voice. Let thine ears be attentive to the voice of my supplications. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Diyos lamang po ang makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. Kahit sino ka pa, ano man ang iniisip mo, napakarami kong nagawang pagkakamali, napakarami kong pangit na nakaraan. Alam mo kaibigan, kahit sino ka pa, kahit ikaw pa ang pinakamasamang tao sa mundo, welcome na welcome ka sa ating Panginoong Jesus. Lumapit ka lang sa Kanya, humingi ka ng kapatawaran sa Kanya, at kayang-kaya niyang ibigay ang pagpapatawad sa iyo. Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, at ang pangako ng Bible, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Tayo'y manalangin. Let's pray.
Our gracious God and Heavenly Father, Lord, thank you. Dahil hindi man kami karapat-dapat, pero namatay ka sa aming mga kasalanan. Binayaran mo sa krus, sapat sa lahat ng tao ang kaligtasan na inalay sa krus ng Kalbaryo. At epektibo sa sino man ang tatawag sa iyong pangalan. Sino man ang mananalig sa iyo, manampalataya, tanggapin ka na tagapagligtas. Wala kang tatanggihan. At lahat ng mananampalataya sa iyo ay bibigyan mo ng kapatawaran na hindi na mapapahamak sa impyerno. Kaya sa oras na ito, sa mga nakikinig, kung ikaw man ay mananampalataya na, kaibigan, salamat, pinatawad na tayo ng Panginoon. Pero itong kapatawaran na to ay pwede ring maibigay sa iba. Ibahagi natin ang mabuting balita. Na merong Diyos na hindi mo kinakailangang magpakahirap para patawarin dahil nagpakahirap siya para sa iyo. Ang tugon lang na hinahanap niya ay sampalatayanan mo siya. Kaibigan, ipakilala natin ang Panginoong Jesucristo sa mga tao. At kung ikaw naman sa oras na to, hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, nag-aalangan ka na, hindi ka patiyak pag namatay ka, saan ba tutungong kaluluwa ko? Sa langit ba o impyerno? Kung hindi ka patiyak, pwede mong tiyakin, pwede mong malaman, lumapit ka lang sa Panginoon. Sabi nga ng kanyang salita, lahat man tayo ay makasalanan. Romans 3:10, Romans 3:23. May kapahamakan man ang pagiging isang makasalanan, may impyerno. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero alam mo kaibigan, pwede kang lumapit sa Panginoong Hesus. Pwede kanyang patawarin. Sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo. Magtiwala ka sa Panginoong Jesucristo na nag-iisa mong tagapagligtas. At ang Bible ay malinaw at tunay na nangangako ang Diyos na sino man ang manampalataya kay Jesus ay may kapatawaran, may buhay na walang hanggan. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo. Pwede mo siyang kausapin, pwede kang manalangin, pwede kitang gabayan sa isang panalangin. At ariin mo to na sarili mong panalangin. Sa iyong kinaupuan ngayon o nakikinig ka man sa online live streaming, ito na yung panalangin. Mahabaging Diyos, salamat po na ang isang makasalanan na kagaya ko ay binigyan mo ng pagkakataon na maligtas. Kaya sa oras na ito, nananampalataya ako sa iyong mga pangako na sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Kaya nananampalataya ako, Panginoon, tinatanggap kita na nag-iisang daan patungo sa langit. At naniniwala ako na ikaw lamang ang makakapagpatawad sa aking mga kasalanan at makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.